Kung lahat kayo, helping hand kayo to grow. Gagaan ng buhay. Tagal, pakagat naman ako ng Ito kainin mo. Kasi, Tingin mo na ako. Gutom na. Sabi, baka mo na inumin. Tingin ako inumin. wait lang. Sarap naman na ito. May narinig akong tanong ulit, pero hindi na to bago eh. Ano? Di ba? Hulaan ko. Ano? Tungkol sa breadwinner yan, no? Alam ko na nga. Ito naman. Bakit? Okay, sige. Tanong. Oh. Ano ang pagkakaunawa mo sa pagiging breadwinner? Sino ba sila? Nako-confuse ako eh. Pag breadwinner ba, dapat panganay lang? Di ba pwedeng yung pangalawa, pangatlo, bunso? ano? Di ba pwedeng ganun? Kasi, Sige, please elaborate. mentality ng tao, pag breadwinner ka, dapat panganay ka. Or, mali. Pagka panganay ka, breadwinner ka eh. Sa family ba, required ba na pagka may breadwinner, ibig sabihin yun yung panganay? Di ba pwedeng yung pangalawa, breadwinner din siya. Or kung tatlo kayo magkakapatid, yung bunso, breadwinner din siya. Diba? May punto. Kasi ang mindset ng most of the families na nakikita ko or nakilala, ang breadwinner talaga yung panganay. Oo na. Tapos dahil panganay ka, feeling mo, ikaw na yung next in line na tumulong sa family mo aside sa parents mo. Hanggang sa point na nakakalimutan mo na yung sarili mo. Kasi focus ka sa pagiging breadwinner eh. Nakadikit na yun sa pangalan mo. Kuya, breadwinner. Or ate, breadwinner. Parang susubo na lang ng kuya. Support lang ng support sa family. Pero ang ibig mong sabihin, hindi lahat ng panganay, tulad ko, kami lagi yung taya sa pamilya. Hindi taya yung term. Or hindi lahat ng panganay is considered as breadwinner. Okay. Hanggat maaari, kung sino yung may kapasidad na may kakayanan doon sa pag-provide sa family, why not, di ba? Kahit pangalawang anak ka or bunso ka, kung may kakayanan ka naman at dahil ikaw yung maganda-ganda yung kitaan, dapat siya rin yung nagbibigay at masasabi na natin siyang, ay, mukhang breadwinner to ng family, di ba? Ang term kasi na breadwinner para sa akin. Para sa akin. Para sa akin. Para sa iyo. Para kasi siyang nakakulong ka doon sa responsibilidad na mag-support. Ang priority mo is ang mag-support. Understanding ko lang Kasi hindi ako breadwinner. Okay. Ako hindi ako breadwinner. Siguro, kuya ko, hindi ko alam, breadwinner ba siya? Kasi hindi naman... Kumbaga kayo kasi balance eh. Kung sino yung may kapasidad. Kung wala. Ayun nga, kung sino yung may kapasidad na magbigay, mag-abot, or mag-support sa family members nyo, since kaya mo naman, kahit bunso ka, pwedeng ikaw yung tumugon para doon. Pero hindi ako breadwinner. Ang understanding ko kasi sa pagiging breadwinner is parang limited ka lang or parang nakasiksik ka lang dun sa responsibility na mag-provide. Parang wala ka ng ibang iintindihin, kundi mag-provide ka lang ng mag-provide. Yun kasi yung understanding ko sa pagiging breadwinner. Yung kailangan mo ko mag-work kasi kailangan ko may pangtustos kay bunso or kailangan ng pang-aral nito ni kailangan ng pampagamot, maintenance, ganyan. Yun yung understanding ko sa pagiging breadwinner. Lahat ng sahod ko dapat mapunta sa ganito, sa kuryente sa bahay, sa tubig sa bahay, internet, diba, laundry, grocery. Yun ang understanding ko sa pagiging breadwinner. Yung salitang breadwinner kasi talaga para sa akin. Wala, ako na lahat magpo-provide. Yun yung pagkakaunawa ko before. Kahit kaysa hodang wala na akong makain, basta gagawan ko ng paraan yan para makapag-provide ng food, needs, para sa bills. Yan. Yun yung unawa ko sa pagiging breadwinner. Only si kuya lang lagi. Kasi mindset mo noon, kung panganay ka, ikaw ang next in line tumulong sa family mo. Oo, parang aside sa parents. Kung walang kung walang parents
as kuya, ako na yung taya sa lahat ng bagay. Mm. Ako na yung dapat magbigay. Hanggang sa, di ba, nababanggit ko sa'yo, minsan umiiyak na lang ako na nakakapagod din pala Mm. na laging ako yung taya. Hanggang sa nakakalimutan ko na yung sarili ko na paano naman ako pala? Mm. Paano naman pala yung future ko? Kailan ba nag-start na tinanggap mo na sa sarili mo na ikaw na yung breadwinner sa family mo? O wala kang choice na, wala akong choice eh, kailangan tanggapin ko eh. Ay, may ganun ba ang tanong? Oo. Di din ako sa walang choice. Na pinanindigan ko na lang. Di ba? Sinabuhay mo na lang. Oo. Ay, In-apply mo na lang sa sarili in-apply ko mo. na lang. Kailangan eh. Pero, nitong lately lang, di ba nakakatawa, lahat kami may sariling income na. Sila yung nagpo-provide sa family. So may katulong ka na gano'n. Oo, nakakatawa So hindi na lang. ikaw ang breadwinner. Yun nga eh. Doon ko napagtanto na, okay, laylo muna ako kasi nga nagkaroon ako ng personal reason kung bakit nagkakaroon na kailangan mag-limit ako ng support financial sa family. Kasi may reason naman kung bakit nagli-limit na ako. Kasi nga, di ba, lately, nagkaroon ako ng problem sa income ko. Nawala yung Facebook page ko. Kaya nagkaroon ng impact doon sa naging network ko. Source of income natin, social media. Mm. Kaya simula nawala yun, parang ang laki ng impact sa nagiging monthly income ko or weekly income ko. Kaya nagkaroon ng limit na makapag-provide ako sa family ko. Pero hanggat maaari, hindi naman ako nagpapalya, di ba? Hindi na nga lang sobra, tulad before. Pero nakakatuwa lang, itong kambal or yung kapatid ko na sumunod na sa akin, nagpo-provide na sila. Tuloy-tuloy naman. Parang na-realize ko, wala na akong gaano na ibibigay. Sila na yung nagpo-provide dun sa family ko. Sila na ba yung breadwinner? Parang ganon. Na continuous, consistent naman na nakakapag-provide sila. Doon ko na-realize na, ay, hindi lang pala kuya ang nagiging breadwinner sa family. Pwede rin pala yung bunso, yung pangalawang kapatid, kung may kapasidad naman sila. 'Di ba? Why not? Sila yung maging role provider sa family. Kasi kaya naman pala nila. So hindi siya na-stuck sa pagiging breadwinner. Hindi mo sila pwedeng bigyan ng name na breadwinner. Ano na yung tawag sa kanila? Financial support. Moral support. Sino na yung breadwinner? Oh, another question. Kailangan ba talaga sa family may breadwinner? Kung lahat naman kayo capable tumulong? So lahat kami breadwinner. Hindi. Pwedeng walang breadwinner, pero lahat kayo nagtutulungan kayo. Hindi ka na na-stuck ng ikaw lang mag-isa. As a team na kayo ng mga kapatid mo. Parang kasi pag sinabi mong breadwinner, You're alone, supporting you're alone. Okay. Sige, yun ang mindset ko sa dapat pagiging breadwinner. kalimutan na natin sa kultura, sa isipan natin. Yung pagiging breadwinner. Na salitang breadwinner, breadwinner ka, transfer ko sa'yo. Ikaw naman kaya. Kasi yan eh. Hindi siya yung parang corona na ipapasa mo sa kapatid mo. Okay, tapos na ako, napag-aral ko na kayo, napag-graduate ko na kayo, may mga sarili wala na na akong gagawin. O hindi na, ako naman sarili ko naman Tapusin na natin yung salitang breadwinner. Siguro kasi hindi na siya breadwinner kasi lahat kayo nagsusupport na kayo as a family. Teamwork as a family, di ba? Or kung hindi lang naman sila kambal lang nagsusupport, pati rin naman si tita. Ibig sabihin nun, yung family nyo capable na to support yung kayong lahat. Kumaga lahat kami, from parents to the kids. To the kids or siblings or daughter, son, mga ganun. Kung lahat naman sila kumikita, di ba? Hindi mag-share lahat para lahat nakakapag-provide. Walang nahihirapan, walang nagsasacrifice na isa na breadwinner. Diba? Siguro doon matatapos yung pagiging breadwinner ng isang tao, no? Ngayon ko lang naisip. Ngayon ko lang din naisip. Para kasi wala nang breadwinner, wala nang ganyan, wala nang ganyan. Kaya mo yung paano kami? Dalawa lang kami ng kapatid ko. Kunyari, mayroong utang na 100. Meron kasing kwenta dyan, tas dalawa pa kami. Tag 25 kami. Kung kaya mo naman mag-share ng 50 pesos. Bakit hindi? Tas kami tag 25 para mabuo yung 100. Pwede pala yun. Pwede. Diba? Yun nga lang kasi. Wala na lang gulangan, wala nang bilangan. Ganito kasi yung mindset before Yung tradition before. Na-stuck kasi tayo sa idea na ang breadwinner, siya ang taya or siya ang responsable sa lahat, sa buong family. Parang siya na yung
head of the family kasi siya yung nagsusupport. Which is parang para sa akin, wrong mindset kasi yun eh. Na hindi rin porket breadwinner ka, may authority ka, nasa iyo lahat ng power, 'di ba? O ako Wala na nagpapaaral sa iyo, sundin mo ako. Hindi ganoon. Yan, May hindi ganoon. natutunan na Hindi tayo, ganoon ah. hindi ganoon yung gusto kong i-impart sa mga susunod na makakarinig nito. Parang Ganda nga. ano 'yan, hindi laging isang tao lang ang pwedeng tumulong. Yun nga eh. Pwede kayong magtulungan, 'di ba? As family talaga. Kasi family, ano ba ang compose ng family? Parents or kids or kahit parents lang, family sila, dalawa lang, tayong dalawa, family tayo. Sooner or later magkakaroon tayo ng kid, family tayo. 'Di ba? Kung lahat kayo, helping hand kayo to grow. Gagaan ng buhay. So wala kang kailangan Walang turuan. hindi mo siya kailangan bigyan ng role or title na ikaw yung breadwinner sa family. You should support the family. Hindi ganoon. Oo. Maganda, wala na Kung lang lahat sa kayo breadwinner. capable na, tulad ngayon, lahat naman tayo ngayon, may career, may salary, may income, 'di ba? May freelance, may nagfi-freelance. So lahat naman tayo ngayon, ikaw sa Kumbaga. family mo, lahat kayo, kumikita kayo. Si Kambal may sarili siyang business, may nagfi-freelance. Ikaw may sarili kang trabaho, may nagfi-freelance ka rin. Si Tita may business din kayo. Siguro doon sa kinikita nyo, wala nang magkakaroon ng title ng breadwinner. Kasi lahat kayo capable na eh. Or nalilimitahan kasi yung capability or mindset ng mga younger sibling dahil nakastuck sila doon sa idea na, ay kuya siya, dapat siya mag-provide. Ay ate siya, dapat siya yung mag-provide. On the other hand, si ate naman at siya si kuya dahil nasa kanya nga yung title bilang breadwinner. Ano yun? May impact yun. Kung ako nagpo-provide, dapat ganito, sundin nyo ako. Dapat wala akong makikitang hindi ko gusto. May ganun kasing mindset. Para sa akin, siguro mas maganda kung hindi na lang siya ma-stuck sa pagiging breadwinner. Kasi lahat naman kayo, ngayon, capable na kayong tumulong eh. Lahat kayo helping hand na eh. O bilang ikaw, dati kang breadwinner. Ano namang natutunan mo sa pagiging breadwinner? Alam mo yung utak na gumanon, Dahil? tapos biglang may natutunan. Ay, posible pala yung ganun. Wala pala dapat breadwinner. Wala pala. Kalimutan na ng salitang breadwinner. Gawa-gawa lang yan. Diba? Basta walang kalimutan. Wag lang bahala kayo sa buhay niyo. Wala na lang ganun. Siguro, isa rin sa maganda na ang bawat isa sa amin or family members, yung salitang wag mo hayaang manghingi ng isda. Bagkus, turuan mong Mangisda. mamingwit ng isda. In terms sa buhay, diba? Wag mo hayaang maging batugan. Yung bigay ka ng bigay, huwag kaya maging batugan. Tulungan mo na lang siya kumita ng pera. Diba? Para in the future, diba? Hindi laging umaasa kung kanino man siya umaasa before. Kaya, di ba mas maganda kung lahat kayo kumikita, di ba? Or hindi man about pera, lahat kayo nag-i-improve as a person, di ba? Personality. Nag-i-improve sa kanya-kanyang career. Kasi, Ang ganda ng topic natin na yun. Na hindi naman pangit yung salitang breadwinner. Pero bakit nalimitahan lang kasi siya. Try kaya natin na Naging mabigat lang naman kasi ang salitang breadwinner or title na breadwinner dahil ang mindset kasi ng breadwinner is financial. Financial support. Pwede ka naman financial support kung ano lang meron ka. Sabi nga, di ba, hindi mo naman pwedeng ibigay yung wala ka. na kayo, kung tatanungin namin kayo, ano ang pagkakaunawa nyo sa pagiging breadwinner? Dapat pa bang gawin yon? Ipagpatuloy sa kulturang Pinoy or sa kultura ng isang pamilya na merong breadwinner? Or may natutunan kayo tulad na na-realize namin na baka pwedeng wala na lang breadwinner? Pwedeng lahat na lang tayo. Lahat na lang tulungan. Or sige, lahat tayo breadwinner. Para lahat, suportahan, di ba? Comment nyo sa video ito yung mga gusto nyo sabihin at natutunan at pa-share na rin ang video ito. Thank you mga kabubu! Good night! Good night! Kakain na kami!